Patungkol po doon sa Supreme Court decision relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte, katulad po ng binabanggit ng amin pong Speaker Faustino Boji D. III, ginagalang po namin ang desisyon ng Korte Suprema sa usapin po na ito, pero linilinaw din po namin na pagdating po ng February 6, handa po ang Kongreso na tanggapin at dinggin ang lahat po ng mga bagong mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga din po nga maglinaw tayo doon sa ilang bahagi ng desisyon po ng Korte Suprema. Umatas po yung Korte Suprema doon po sa restrictive due process requirements po nila sa original decision po nila, kung saan re-require po nila noon na bigyan ng pagkakataon ang mga respondent, impeachable officers na sumagot at magkaroon po ng kopya ng mga ebidensya. Wala na po ito ngayon sa resolution po ng motion for reconsideration. Ang requirement na lang po ng Korte Suprema ay una, lahat po ng mga House members na sasali sa isang impeachment complaint under the express route ay dapat may kopya ng draft impeachment complaint at lahat po ng mga kalakip na ebidensya. Pangalawa, kailangan po lahat ng mga miyembro na kasama doon sa plenary deliberations, nito pong impeachment complaint po na ito undertaken through the express route, ay dapat may kopya rin po ng mga articles of impeachment at yung pong kanila pong kalakip pong mga ebidensya. So, ayan na po yung dinulo nito pong paglilinaw po ng Korte Suprema sa ilalim po ng motion for reconsideration po na ito. Pero iginigit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement the exclusive power of the House. Irrespective of whoever it is, whether it is the President, whether it is the Vice President, whichever impeachable officer it is.